naman natin, usapang Harry Roque naman mga kababayan, at ayon naman dito sa salaysay pa nitong si Madriaga, mga kababayan, ay ang deed of sale daw at pirma ng mga magsasaka or farmers dito po sa Maribeles, Bataan, mga kababayan, ay dinaya daw di umano ni Harry Roque para sa Pogo. Mga kababayan, para mapagtayuan ng Pogo. Kung ito po ay totoo, na dinaya ni Roque para sa Pogo, totoo din po na malamang sa malamang ay kagagawan din ito ang pagkakakulong talaga ni Ramil Madriaga. Halina't panoorin natin at pakinggan, mga kababayan, ang pahayag ng akusasyon nitong si Ramil Madriaga laban kay Attorney Harry Roque. Inakusahan ng ilang mga magsasaka mula sa Mariveles, Bataan si Attorney Harry Roque na umano'y pamemeke ng mga pirma para maagaw umano ang sinasaka nilang lupa para gawing Pogo Town. Yan ang eksklusibong umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Hindi nila ako binayaran ng prepaid. Sa eksklusibong video ng mga magsasaka na ibinigay ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad sa PRTV News, ibinunyag nila ang ginawa umanong pamimeke ng pirma ng kampo ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa mga deed of sale ng kanilang lupa sa Mariveles, Bataan. Wow, mga kababayan. Pirma sa deed of sale, pinagdadaya, 'di ba? Ano 'yon? Sila lang ang pumirma nun? Falsification of document 'yun, 'di ba? Perjury. Ikinagulat umano nila na wala na pala sa pangalan nila ang mga lupang tinitirhan at ang iba naman hindi binayaran pero inangkin ang lupa. Ay wow, mga ka-Gpinatis. Nakakagulat talaga 'yon. 'Di ba? Magugulat ka, hindi mo na pala pagmamayari yung lupa, no? Tapos pagpasok mo doon, trespassing ka na. Tapos yung iba naman, mga ka-Gpinatics, ay umamin naman sila na pumirma sila, na sila ay magbebenta, kaya lang hindi sila binayaran. Bakit naman pumayag kayo ng hindi kaliwaan? Yan din naman ang mali sa inyo. Dapat kaliwaan. Yung deed of sale. Oo. Tapos, pirma nila, hindi ko naman pirma. Oh, ay. Ayon nga po sa munisipyo na sila na daw po ang may-ari. Ito daw po ay binili nila, ay paano nga po binili, nandito yung mga may-ari na hindi naman nila alam yung bilihan. Ay, ang tawag doon, ghost signature. Di ba? Mga kababayan, ghost signature at ghost deed of sale. Oh. Walang iya, mga ka-Gpinatics, parang ano talaga ha. Alam na alam yung mga galawang mga pandurugas galawang ewan suwapang, di ba, Mama Elizabeth Tapisia, Ma'am Lilian Roberera. Panibagong kaso ni Roque yan, land grabbing. Masakit doon sa akin, yung hindi natupad yung usapan namin na hindi nila ako binayaran ng prepaid. Yan ang gusto namin, kung talagang mayroon po nga tumulong sa amin na malalaking tao nga matulungan kami nga ibalik na sa amin yung lupa namin, yun ang hinihintay namin talaga. Bago maaresto noong July 2023 si Madriaga sa kasong kidnap for ransom, kasama siya sa tumulong sa mga magsasaka na magsampa ng kaso sa Ombudsman laban sa First Bataan Maribeles Holding Corporation. Ang kumpanyang ito ay isang joint venture ng dalawang korporasyon kabilang ang Biancham Holding and Trading Incorporated na pagmamay-ari ni Attorney Roque. Nako, medyo questionable nga, mga kababayan, kasi si Harry Roque ay joint venture ng First Bataan. 'Di ba? Yung kanyang Biancham, tandaan natin, yung Biancham nanggaling yan sa mga anak initial na mga anak ni Harry Roque, si Bianca at si Chami ata 'yon, Biancham, 'di ba? Mga kababayan. Bakit nagtatago ngayon si Harry Roque? Bakit hindi niya harapin ang bagay na ito? Kung ang issue lang ay tungkol doon sa pagtaas o paglobo ng kanyang salin, mga kababayan, parang ang datingan sa akin, hindi niya may paliwanag. Meron na kaagad meron na kaagad question dahil bakit lumobo? Bakit ka nagkaroon ng ganung kalaking pera?
sabi nakapagbenta raw at pinahiram daw siya ng pera ng tiyahin niya. Nasaan yung katibayan niya? Hindi naman pwedeng pichi-pichi, hindi pwedeng bunganga lang. Pinahiram ako ng tiyahin ko. Malaking pera tapos wala man lang dokumento, 'di ba? Ang isa pa, bakit ito tinaguan mo? Bakit ito hindi mo hinarap? Sa bagay, mga kababayan, nung mga panahon na yan, si Harry Roque ay kinasuhan, subalit hindi po ito nagkaroon ng progreso. Mukhang hindi nagalaw kasi mukhang inupuan lang daw ito. Mga kababayan, nasa archive lang. Sinubukan umano ni Madriaga na kausapin si Roque pero itinanggi rin nito ang pagkakasangkot sa nakawan ng lupa at mukhang ito rin daw ang naging mitsa kung bakit siya idinawit sa kasong kidnapping. Nung malaman niya na si Atty. Roque nasa likod, kinausap niya, diniscuss niya itong bagay na to pero itinanggi daw at parang pinagalitan pa daw siya or tinakot siya, something like that. So, kaya nag-decide siyang tulungan ng mga farmers at dalhin sa tamang venue yung reklamo ng mga farmers. Yun ang problema. Dinala sa tamang venue, yung tamang venue natulog, umupo ng umupo. 'Di ba? At ngayon nga meron silang pinaiimbestigahan na isang empleyado dati ng ombudsman nung panahon pa ni Samuel Martires, mga kababayan. Hindi ko lang matandaan kung ano yung pangalan ng tao na yon na dati ring kaklase or schoolmate ni VP Sara Duterte sa San Sebastian. Nung naghihiring na nung kidnapping, ang accused pa lang doon, si Rosendo Madriaga, yung pinsan niya. After few months, nagkaroon na ng additional witnesses daw, pointing to him, nakasabwat doon sa kidnapping. Sabi pa ni Madriaga, Nako, talagang mukhang isinabit lang talaga, no? Mukhang ang ginawa ni Harry Roque dito, mga ka-GPnatics, ay kinausap niya yung mga di umano ay biktima. Isama mo na to para hindi tayo magka-problema. 'Di ba? Isama mo na to para sa kulungan at wala nang tumulong doon sa mga farmers. At yung tumutulong na abogado, ano nangyari doon? Itinumba. Di natin alam kung sino ang may kinalaman sa pagtumba kay Atty. Carlos. ang lupa kasing pagmamayari ng mga magsasaka ay perfect spot para tayuan ng isang Pogo Town. Ay, lalo wow. at katabi ito ng dagat. Based sa discussion namin ng plano rito, parang gawing Pogo Township Yacht Club. May mga magandang area dito, tabing dagat, Maribeles, Bataan. So, yun ang konsepto. Parang recreational area ng Pogo. So, ang kausap nila rito, sila Attorney Harry Roque, may allegation dyan na pinapirma ng deed of sale pero hindi naman binayaran. May allegations yung mga farmers na totally falsified yung kanilang pirma sa deed of sale. 2 taon din na Nako. Ako mas maniniwala ako dun sa mga tao na may-ari ng lupa. Kasi isipin nyo mga kababayan, naghihikahos, naghihimutok yung kanilang mga butse. Dahil sasabihin, paanong napunta na sa kanila, paanong pagmamay-ari na nila, paanong ibinenta, samantalang hindi naman kami pumirma, hindi naman kami nakipag-usap. Tapos ngayon, kanila na yung lupa. Doon pa lang masasabi na natin na meron talagang nag-hocus-pocus, may nag-magic doon sa mga deed of sale na yan. Mga ka-GP, di ba? At dapat yun talaga maimbestigahan. Posible. Yung sinasabi nyo na yung pera, yung biglang paglaki ng pera ni Harry Roque ay malamang, 'di ba? Ay nanggaling sa pinagbentahan ng lupa na 'yan sa Bataan. O maaring yung iba pa diyan ay galing din mismo, mga kababayan, sa kita or kickback sa Pogo. 'Di ba? Kasi magtataka ka. Yung kanyang lover boy di umano, di ba? Pinatira niya pa doon. Pinatira niya pa mismo doon sa Pogo, sa Porac. Talagang estapadora si Arieta. Natuto ng kalokohan eh. tulog ang kaso sa ombudsman at kamakailan lang nagkaroon ulit ng hearing. Ayon kay Attorney Palad, posibleng naupuan daw ang kaso. Umaasa naman ang mga magsasaka na maibalik sa kanila ang lupa dahil lang ilan sa kanila ay dito na kumukuha ng pinagkakakitaan at dito na rin tumanda. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Okay, ang point yan, bakit magsasalita yung mga farmers kung sila ay nabayaran?
kung talagang ibinenta nila itong mga ito. The mere fact na nagsasalita sila, the mere fact na mga kababayan, itong mga to ay nangihimutok yung kanilang mga butsi dahil wala sila nakapakinabangan sa lupa nilang matagal, nilang inaalagaan, di ba, ay biglang-biglang napunta sa ibang tao. Eh, sino hindi magagalit doon? Oh. Sa makatuwid, may inista pa. Di ba? Sa makatuwid, may minagic. Oh. May niland grab. Yung balita ko nga, yung pogo na yan na naitayo dyan, kumikita daw ang pamilya Roque, mga kababayan, up to 25 billion ata. Kung di ako nagkakamali, Diyos ko. Ay, pagkalaki-laking pera. Grabe talaga. Okay, so iwanan na natin yan ha. Sana magbigyan ng linaw itong bagay na to, mga kababayan, at maimbestigahan. Para lalong maidiin itong si Butanding ng manahimik. Di ba? O, ito naman ang pag-usapan natin. Itong